Kakapasok lang, grabe to. Pumalag na, Claire, walang kawala sa matinding pasabog ni Cynthia Villar. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Buwelta po ni Cynthia Villar dito po sa akusasyon sa kanya na siya yung parang sa kanya po sinisisi, no? And syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre supportahan natin yan si Sir Badong Arateles. Bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel mga katunay. Pagpatuloy natin. Auntie Claire, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Yung kay Auntie Claire. Sumagot na po to si Cynthia Villar na wala pong kinalaman. In fact, sabi niya, yung law na ginawa nila, anti-tarification law, kung ano man ang tawag dyan, rice tarification, no? Ayan yung sinasabi natin ngayon. Ayan yung nababalitaan natin ngayon na bababa daw yung presyo ng bigas. Sinasabi nila. Ayan, Cynthia Villar, no? Ito nagsasalita si Senator Cynthia Villar. Nagdulot po yan, ang kinontra po nila, yung dati pong ay pagtugon po yan sa mga corruption dito po sa NFA, no? Mali po yung sinasabi ni Auntie Claire na si Cynthia Villar. Yung rice tarification law ni Cynthia Villar, yan yung dahilan kaya hindi bumababa yung presyo ng bigas. Actually, sinabi na po ni BBM ang dahilan po kaya mataas po ang agricultural products sa kanyang pangalawang zona, di ba? Smuggler, tapos yung mga hoarder at saka price manipulator. Tatlo po ngayon, so wala tayong nakitang, wala tayong nabalitaan na smuggler na nahuli o naparusahan. Wala rin tayong nakita na hoarder na nahuli o naparusahan. Meron po nahuhuli, bigas. Di ba? Bigas lang yung nahuli, hindi kasama yung may-ari. Hindi, tsaka totoo naman talaga. Di ba nagkaroon naman talaga ng issue noon, noong mga panahon na yon? Di ba yung mga sibuyas kaya nagmahal, di ba? Iniipit, di ba? Noong mga panahon na talagang yung sibuyas, akala mo kapresyo ng mansanas. 'Di ba? Ngayon, sa bigas naman, talagang nakikita talaga natin ngayon yung mga bigas talaga. No, mahal. Mahal No, siguro kung bumaba naman, pero bihira ka ng bihira ka lang makakakita ng bigas na halagang 30 pesos talagang maisasaing mo na ng masarap. Kasi nung panahon namin dati talaga, 'di ba? Eto hindi naman natin sa pag-ano, no. Nung panahon ni Tatay Digong talaga, no? May bigas na 30 pesos, 29 pesos. Pero magandang klaseng bigas na 'yon. 40 pesos, parang bigas pang mayaman na 'yon 'Di ba? Kumbaga, pinakamagandang bigas na 'yon. At partida pa. Pandemic, kita nyo naman. Hindi nagmahal ang bigas nung panahon ng mga pandemic. 'Di ba? Dapat nga kung maituturing mo dapat nung panahon ng pandemic is dapat magiging mahal yung presyo ng mga bilihin at ng bigas. Pero ano ginawa ni Tatay Digong? Hindi nagmahal ang presyo ng bigas. Ano sinabi niya? Bakit kumamahalan yan? Hirap na nga yung mga tao. Hirap na nga yung mga tao sa pandemic tapos mamahalan pa yung presyo. 'Di ba? Hindi siya pumayag. 'Di ba? Nakakabili ka ng murang bigas pero masarap na klase na. Ngayon, makakabili ka ng murang bigas. O sige, pagpalagay natin, merong murang bigas ngayon. Baka kahit aso mo, hindi kayang kainin yung bigas. 'Di ba? Dami nagrereklamo. Yung sa may mga cart-cart, yung mga binebenta na bigas na, eto, 29. Ilan yung nagrereklamo na sinasabi nila, uy, ang gara naman ng bigas pag sinain ko, tigas-tigas, parang ganito, minsan malata. 'Di ba? Minsan kahit aso hindi na makakain. Pero noong mga panahon na ni Tatay Digong, hindi ko binibida si Tatay Digong. Ikumpara lang natin nung panahon ni Tatay Digong, kahit nanay ko, 'di ba? Nanay ko. Ang binibili naming bigas tigta 34, no, 34.
Napakasarap na klase nun. Kapag walang 34, meron kaming nabibili 30 pesos. Pero masarap na klase na yon. Sa halagang 100 piso mo, no? Sa 100 piso mo, 3 kilong bigas na ang nabibili mo. Ngayon, bago ka makabili ng pinakamagandang bigas, di ba? Pinakamagandang bigas, kailangan gumastos ka muna ng 100. Di ba? Kasi dati nakakabili ka ng magandang bigas, yung pwede mo pang ipangsangag, di ba? Yung tumatagal na klase ng kanin, sa murang halaga lang. Di ba? Pero ngayon, kung gusto mong makabili ng murang bigas, talagang napakahirap talaga. No? Mahal talaga. Ngayon, kung gusto nilang pababain yung bigas, di mas maganda. 'Di ba? Pero sana dati pa ginawa. Ngayon kung hindi naman natin 'di ba? Sinasabi nga pangarap, ganito. Kung gusto lang nilang pababain, mas malaki yung magiging tulong niyan sa mga kababayan natin. 'Di ba? Syempre hirap na nga yung buhay ng mga tao ngayon. 'Di ba? Kumbaga, tataas ang bilihin pero yung sweldo hindi naman tumataas. Okay lang sana kung tumataas yung bilihin, kung pati yung sweldo tumataas. Kaso nga lang, syempre nagiging reklamo na ibang manggagawa natin. Mahal na bilihin, 'di ba? Mahal na bilihin, pero yung sweldo hindi tumataas, bagkus bumababa pa. 'Di ba nakakaawa yung mga tao? Sana yung kasi nakikita nila Yun yung nakikita nila. Yung nagiging reaksyon ng mga tao sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Kaya nga ako, ang laki-laki ang laki po ng lalagyan ng bigas, ng warehouse ng bigas. Tapos hinuli po, bigas lang, wala po yung may-ari. Hindi ko po maintindihan, paano mo, meron bang may warehouse na walang pag-ari? Di ba? Yan. So si Auntie Claire po, 2 araw na pong hindi nag-talk to the people, hindi nag-press briefing. Ano kaya, pinatahimik na kaya si Auntie Claire? Si Auntie Claire naman kasi. Di ba? Kasi, di ba? Nakikita naman kasi natin. Ito, Auntie Claire, huwag kang maiinis sa akin. Baka mamaya magalit ka sa akin. Kasi nga, kahit naman sino, napapansin talaga. Di ba? Kapag mga parte sa mga Duterte, ang nagiging topic talagang interesante sa kanya. Pero kapag mga tungkol sa problema ng bansa, parang wala siyang kagana-gana. Kaya yung sinasabi ni Sir Badong na, baka pinatahimik na si Auntie Claire. Kasi Auntie Claire, ikaw yung gumagawa ng ng issue. Siyempre, kahit pa paano, yung Pangulo, bawat sasabihin mo kasi, Auntie Claire, talagang magpi-feedback sa Pangulo yan. Kung meron ka sasabihin hindi maganda, 'di ba? Mas maganda kasi kung pinag-uusapan nyo na lang dyan. No, kung pinag-uusapan nyo na lang yung problema ng bansa. Mas nagiging interesado kayo sa problema ng bansa. Kasi kung pag-uusapan nyo lang sa mga is problema ng mga Duterte, syempre, hindi naman kayo pinoproblema ng mga Duterte, talagang kayo yung problema sa Duterte. Malamang, sila syempre, magre-reaction sila nang hindi maganda, magsasalita sila, dahil syempre, alam mo naman ang nangyari sa kanila. 'Di ba? Parang, ang sama ng naging dating sa kanila, yung naging panahon sa kanila. 'Di ba? Syempre talagang magre-react sila, nasaktan sila sa nangyari. 'Di ba? Natural magsasalita sila ng hindi maganda. Ngayon syempre kapag nagsalita sila ng hindi maganda, makikipagbalitaktakan kayo sa kanila, kayo din ang napupuna. 'Di ba? Kayo din ang napupuna. Pero kung ako sa inyo, ang gawin niyo na lang is asikasuhin niyo na lang siguro yung problema ng bansa kasi si Tatay Digong nakakulong na 'Di ba? Nakakulong na, wala na. Kumbaga, ICC na yung bahala sa kanya. Kumbaga, sinasabi nyo nga, gano'n. Kumbaga, yung mga attorney niya na lang ang bahala sa kanya. Ngayon, syempre, kung gusto nyo talagang tumulong, kung gusto nyo yung i-open yung kaso na yan, tumulong kayo sa pagpapalaya sa kanya dyan sa ICC. Pero kung hindi naman para sa makatulong, mas maganda siguro is, asikasuhin nyo na lang yung problema ng bansa. Dapat yun ang pag-usapan talaga. Kasi yung mga tao, yun talaga yung hinihintay nilang pag-usapan Yun talaga, yung problema na nangyayari ngayon. 'Di ba? Malungkot kami. Wag nyo Kaya niya, kapag yung bigas,
kung napababa o ano, 'di ba? Ngayon sa mga problema ng ganyan, kaya nagtataasan daw yung bigas dahil sa mga smuggler, mga ganon-ganon, eh di ano yun, aksyonan nyo, 'di ba? Kung nakikita nyo naman pala yung problema, eh di aksyonan. 'Di ba hindi sabihin? Kasi kung sabihin, ay kaya lang naman bumababa yung presyo ng bigas kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Eh kapag puro tayo salita, wala namang mangyayari. Syempre gusto ng mga tao, gagalaw ka. Bisan nga, kahit wag mo na sabihin, gumalaw ka na lang. Ganun na lang yun. Patahimikin si Auntie Claire. Gusto namin araw-araw. Ha? Kasi araw-araw kami may babanatan tuwing magsasalita si Auntie Claire, talagang may kapalpakan, di ba? O nagpa-interview kay Ted Filon. Ano yung pinagsasabi? Ha? Ano po yung pinagsasabi? Eh, lumabas daw siya sa Oh. lumabas daw siya sa bahay, wala naman daw saksakan. Namalengke siya, wala naman daw snatcher. Ayun, yun, Oh. yun. Ano ba naman kayo? Ayun nga, nababalitaan ko nga. No, nabalitaan ko yun. Yung sinasabi ni Auntie Claire na lumabas daw siya ng bahay, wala naman daw saksakan. Kumbaga, wala namang kriminalidad na nangyayari. Natural, saan ka ba naman nakatira? Alam mo, subukan mong tumira sa mga poor areas o kaya sa mga minimal areas lang, yung mga ano lang. 'Di ba? Kasi hindi mo mararamdaman kung mayayaman yung mga nasa paligid mo. 'Di ba? Eh yung mga mayayaman nga eh kahit makipagsuntukan di marunong eh. O 'di ba? Nakakita nga tayo sa video nun yung mga social sa club eh. Nagsuntukan, kala mo nanghahampas ng pamaypay eh. O 'di ba? Alam mo kung sa kriminalidad lang sa Pilipinas, hindi naman sa pag-aano, napakadami. O sasabihin ko sa inyo, gaya niyan sa Antipolo Bakery Massacre. O, kita nyo, pitong trabahador, pinatay. O, yung mga ginagahasa, ang dami, pinapatay din. O, tapos kabilaan yung mga binabaril. Kabilaan yung mga binabaril, nakikita natin sa video sa Facebook. Yung iba kasi na pinapakita matagal na yun eh. Pero meron talagang mga bago, yung mga updated. 'Di ba? Yung mga nangyayari ngayon. Kita nyo naman, 'di ba sa nangyayari ngayon? Kukumpara uli natin. Kumpara nung panahon ni Tatay Digong. Nasasabihin nila, eh nung panahon ni Tatay Digong, ang daming pinapatay. Ang daming pinapatay araw-araw. Madilim ang bansa natin. Ay, hindi ako kalukuhan. Alam niyo kung sino yung mga pinapaslang nung panahon na yun? Yun yung mga sumisira sa buhay ng kabataan. Pero kahit kailan walang pinaslang na inosenteng tao. Ngayon, kung may pinaslang na inosenteng tao si Tatay Digong na sinasabi nila, etong batang to, inosente to. Etong mamang to, hindi naman gumagamit to, inosente to. Tapos pinatay. Alam nyo ba si Tatay Digong ba gagawa nun? Siyempre, yung taong gustong sumira sa war on drugs ni Tatay Digong, halimbawa, may drug lord, eh nasasagasaan niya yung business ko. Milyones po pinag-uusapan dyan. Milyon-milyon. Ngayon, sasagasaan ni Tatay Digong yan. Kapag sinagasaan yan, siyempre gagawa ako ng paraan para gumanti ako. Paano ko sisirain yung war on drugs ni Tatay Digong? Natural. Kung ano yung ginagawa ni Tatay Digong, ganun din ang gagawin ko. Mag-uutos ako sa mga tao ko dahil may impluwensya ako, may pera din ako, na sirain niyo yung war on drugs si Tatay Digong at pumaslang kayo ng mga inosenteng biktima tapos lagyan niyo ng karatula na pusher ako. So, kanino puputok yun? Doon sa war on drugs ni Duterte. So, kapag pinaslang yung tao na yon, matino yan, mabait yan, hindi pusher yan, hindi gumagamit yan. Sa tingin nyo ba si Tatay Digong ang may gusto nyo? Diba? Kaya lumawak yung sinasabi nyo eh. Na inosente, pati yung bata na damay, tumatakbo lang, tinamaan. Sa tingin nyo ba? Mga tao mismo ni Tatay Digong ang bibira dun sa bata? Hindi. Di ba? Kaya kayo, huwag kayong basta-basta nagiging mahusga. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, yung kriminalidad, kung sa inosenteng tao, kahit naka-iPhone ka sa kalsada at umuwi ka ng madaling araw, lakarin mo mula Recto hanggang Nabotas, hindi ka maho-hold up. Kasi yung mga tao dati, takot. Takot. Lahat ng loko-loko, takot. Kasi alam nila, dalawa lang pupuntahan nila.
sementeryo o kalaboso. 'Di ba? Sementeryo o kalaboso lang yung pupuntahan nila. Kaya natatakot sila. Ganun 'yun. Hindi katulad ngayon, yung mga kriminal, wala nang katakot-takot kasi alam nila, kapag nakulong kami, makakalaya kami. 'Di ba? Mapapiyansahan kami. Hindi kami matitigok. Hindi katulad nung panahon ni Duterte na kapag ikaw gumawa ka ng krimen, nakarimarimarim. Nabalitaan nyo ba yung dati? May ginahasang isang babae. 4 na gumahasa. Yung 4 na gumahasa na yon, pinaslang, tinigok lahat. Yun ang kinatatakutan nila na kapag gumawa ka ng bagay na ganon din ang gagawin sa inyo. Kaya sila naging matino. Yung mga adik nga nun mga nagtabaan 'Di ba? Mga natakot. Kasi hindi ko naman sinasabing, yung gobyerno ngayon ganito, ganto, ganyan, ganyan. Kaya maraming krimen. Hindi ko ibinibintang sa gobyerno ngayon. Hindi ko pinagbibintangan si PBBM kung anong nangyayari ngayon. Ang sinasabi ko lang dito, syempre parang hindi na sila natatakot. Yung kabaitan na yon, sinasamantala. 'Di ba? Sinasamantala. So syempre, hindi ako matatakot sa iyo. Mabait ka eh. Kumbaga sa magulang, anak mo, hindi mo papaluin, hindi mo suswetuhin. Malaki kasalanan ginagawa sa iyo araw-araw. Natural, aabuso sa iyo yan. Ganon din ang ginagawa ng mga tao ngayon. Yung mga gumagawa ng krimen, kasi hindi sila sinusweto. Ngayon, kung sinusweto sila, lahat yan titino. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong, lahat ng kriminal sinusweto. 'Di ba? Minsan hindi na nga sila nakakarating ng kulungan eh. Yan si Auntie Claire, ang linaw Lumabas po ako, wala pong saksakan. Nagpunta ako ng palengke, wala namang snatcher. Anong sinasabi niyong mataas ang krimen? Hindi niyo lang binabalita yung mga good news. Sabi ni Auntie Claire. So may kasalanan kayo. Kayong mga media. Mainstream. Hindi na nakontento si Auntie Claire sa kababanan sa mga vlogger, pati mainstream media. Kayo daw may kasalanan. Kasi balita kayo ng balita na may krimen. Lumabas naman siya, wala naman. Di ba? Balita ng may krimen, hindi naman siguro gagawa yung mga media na magbabalita na ng krimen na imbento lang nila. 'Di ba? Ano 'yun, mag-iimbento lang sila? Pati yung mga paano yung ito na lang yung updated ngayong ng krimen. Pati yung 7 panadero. Ano 'yun? Ano 'yun, scripted lang 'yun? Mga natutulog lang yung 7 'yun? Grabe naman para magsalita, talagang walang kriminalidad ngayon. Pati yung nakikita natin na tricycle driver, tinira ng riding in tandem, kita mo nakabuladlad sa kalsada. Ano yung nagtutulog-tulugan lang tapos ketchup lang yung dugo sa ulo? Grabe ka naman, Auntie Claire, huwag naman ganun. Kaya ka naman napupuna kasi pilit nyo kasing sinasabi na ayos ang panahon ngayon. Ang mahirap eh. Yung pilit yung pinagpipilitan nyo na walang krimen ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong, madilim ang bansa. Diyos ko naman. Kahit nga sabihin mo, sinasabi ko, kahit sabihin mong nakakapal ka ng alahas nun, kahit magpatumbling-tumbling ka sa Quiapo, magpatumbling-tumbling ka sa Tondo, wala ka makikitang rugby boy sa kanto. Wala ka nakikitang mga nagdadamo sa kanto. Di ba? Puro pulis nakikita mo, kasi ako nakita ko, nasaksiyan ko, puro pulis talaga yung nakikita mo. Kaya napaka-safe talaga. Kasi matatakot ka lang sa kanila kung adik ka. Hindi ka naman adik eh. Matakot ka sa kanila kung may ginagawa kang masama. Yung paniniwalaan namin. Siyempre si Auntie Claire. Lumabas ako, wala namang saksakan Lumabas, walang saksakan no? Pangbaliw lang. Saan ka ba lumabas? Kaya ka tinatanong ko saan ka ba nakatira? Diba? Kasi kung nakatira ka sa subdivision, talagang walang saksakan dyan. Kung nakatira ka sa mga Forbes Park, sa mga Green Meadows, White Plains, wala talaga dyan. Diba? Wala kang makikita. Kasi parang ang nangyayari kasi, sinasabi niya, parang nag-iimbento lang kayo ng mga nangyayari ngayon. Iniimbento nyo lang yan. Gawa-usap lang kayo na nangyayaring ganito. Ako naman. Okay. Kasi kayo mga GMA, ABS-CBN, TV5, manood kasi kayo sa TV4 para malalaman nyo yung totoong balita. Kung totoo, ito Auntie Claire.
Kung totoo na si Cynthia Villar yung dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Oo. Si Cynthia Villar yung yung kaya hindi bumababa yung presyo ng bigas. Si Badong palaban daw, hindi po, iyak lang ako, nagkamali lang po ako. Ano naman yung kinalaman ni Cynthia Villar sa pagtaas ng bigas? Ang laki naman ng epekto sa ginagawa ni Cynthia Villar, para naman napaka-powerful para sisihin si Cynthia Villar sa pagtaas ng bigas. Diyos ko naman, nakita nyo lang na kumampi kay Tatay Digong si Cynthia Villar. Yan ang hirap eh. Yung mga taong kumakampi kay Tatay Digong, talagang ewan ko sa inyo. Kapag nakita nyo, kakampi ni Digong yan. Ano yan? Biryahin natin yan. Yan ang dahilan ng ganito, yan ang dahilan. O, di ba? Walang pinagkaiba sa mga vlogger na kumakampi sa mga Duterte. O, yung mga DDS vlogger. O, yung mga DDS vlogger, nagpapakalat kayo ng fake news. O, ganun ang binibintang. O, sus ko naman. Hindi naman magsasalita yung mga vloggers na bibira sa isang tao kung wala namang nakikita yung mga tao na hindi maganda doon sa tao. 'Di ba? Kasi kaya sila may nasasabi sa isang tao kasi may nakikita sila doon sa isang tao. Hindi lang yung vlogger ang nakakakita doon sa tao, kundi yung mga tao. At sinasabi din ng vlogger na yon, yung sinasabi ng mga tao, 'di ba? Puro tayo mga tao. Di ba? Ganun lang yon. Kumbaga, hindi magsisindi ang posporo kung hindi mo sisindihan. Di ba? Hindi mo sisindihan, hindi sisindihan. Hindi liliyab yan. Handa na po akong umiyak. Ayun ba gusto mo marinig? Duwag po ako. Ayun ba gusto mo marinig? Naduwag ako. Balik mo tayo. Badong. Si Badong. Wow, Badong. Buti ba si Sir Balikan po Badong, natin si maraming Villar fans lang, si Cynthia. Kung totoo yung sinasabi mo, Ante Claire, na si Cynthia Villar ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Ang tanong ko lang, ito. Bakit? Sige nga, sagutin mo. Bakit lang ang tanong? Ito ang tanong ko sa iyo. Bakit kinuha nyo yung anak bilang kandidato sa alyansa? Kung talagang Tama, naging alyansa si Camille Villar. Bakit nila kinuha? Kung talagang sinisisi nila si Cynthia Villar, na alam naman nila palang si Cynthia Villar ang dahilan sa pagtaas ng bigas. Eto, walang yayan, ganto. Bakit kinuha nyo pa yung anak? Parang walang pinagkaiba kay BP Sara yan eh. Ang mga Duterte, kriminal yan. Ang mga Duterte, kurakot yan. Ang mga Duterte, walang yayan. Bakit nyo kinuhang partner sa Vice President? Kasi kung alam mo yung isang tao, walang ya, masama, di ba? Tatakbo ka eh. Tatakbo ka eh. Tatakbo kang presidente, kasiraan ng pangalan mo yun. Natural kukunin mo yung taong walang, yung malinis. Yung walang, bakit naman nakiusap pa kayo kay BP Sara? Bakit nakiusap kayo na gawin siyang Vice President kung ang mga Duterte demonyo sa paningin nyo? Di ba? Yan ang tanong. Ito rin yung tanong ni Sir Badong. Kung si Cynthia Villar ay may ginagawang hindi maganda dyan tungkol sa bigas na yan, sinasabi nyo, bakit nyo kinuha si Camille Villar? Kasiraan ng alyansa yun, syempre. Nagtataka naman kasi ako sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, bigyan nyo ako ng isang matinding dahilan para paniwalaan ko kayo. Kaya ako hindi nababali yung paniniwala ko kasi marami akong katanungan sa isip ko. Diba? Gaya niyan, dalawang yan. Kung masama ang mga Duterte, bakit kinuha nyo sa Uniteam? Kung masama ang mga Villar, bakit kinuha nyo sa alyansa? Ano yun? Bakit? Why? Diba? Yun ang sagutin. Diba? Para maganda. Pinahamak ng nanay yung bansa. Diba? Okay lang yun lang binanatan si Cynthia Villar. Nung inendorso ni BP Sara si Camille Villar. Yan nga yung sinasabi natin. Binanatan si Cynthia Villar nung inendorso ni VP Sara si Camille Villar. Kita naman natin, lumipat talaga si Camille Villar kay VP Sara. Dahil alam naman natin, ang mga Villar ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Pero kung kahit papano, naging malaking tanong din sa akin kung bakit pinayagan ng mga Villar na si Camille Villar sumama sa alyansa. Diba? Naging tanong din sa akin yon. Pero si VP Sara na lang makakasagot nun para sa akin. Diba? Parang ganun yun.
Importante ngayon, sige, magkakasama na ngayon, kine-question na nila yan si Cynthia Villar, si Senator. Dahil nga nakita nila na in-endorse na si Camille. Hindi nyo naman binabanatan si Cynthia noon eh. Oo, hindi. Hindi Kailan nila nyo pinapakailaman binanatan? si Nung Cynthia napahiya Villar. kayo nun. dahil Oo. nagpa-endorso si Camille Villar. Sama-sama silang pamilya, nagpa-endorso kay BP Sara. Nakakahiya. Presidente ng Pilipinas. Miyembro ka ng alyansa ng Presidente ng Pilipinas. Pero nagpa-endorso dito sa kalaban ng Presidente. Mm. O, kaya ang una nyong gagawin, Hindi, tsaka masama nun eh. Ang masama nun, talagang umalis si Camille Villar. 'Di ba? Ibig sabihin, meron siyang merong hindi talaga maganda or siguro dahil sa kaibigan ng pamilya. Hindi natin alam yung dahilan nun eh. huwag nyo sabihin 3 taon hindi nyo inatake, biglang-bigla. Oh, hindi Atakuhin naman nyo. nagiging topic si Cynthia Villar talaga Pinagbubulan eh. nyo kami antikler eh. Wala namang balita kay Cynthia Villar nun eh. Di ba? Bakit nung hindi pa siya ini-endorso, wala kayong paliwanag na ganyan? Oo. Wala na masabi. Na lang. Parang yun, Sir Badong, parang okay ka pere ko. Okay. Ano pa raw ang gagawin nila? Ito yung mga gagawin pa nila ayon dito sa dokumento. Pabibilisin daw yung impeachment. Tapos mananalo sila sa pamamagitan ng FLR, Funds for Later Release. Ano daw? Pabibilisin yung impeachment. Kaninong impeachment? Kay BP Sara. Eh natural, syempre, pabibilisin yan. Kung yan kay BP Sara yung impeachment na yan, lahat naman ng mga taong gustong patalsikin sa gobyerno si BP Sara ay talagang mamadaliin yan. Kasi kapag si BP Sara, oras na malagpasan niya lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa kanya at makatungtong siya sa 2028, sigurado, finish na. Finish na talaga. 'Di ba? Kasi walang kalaban bilang presidente si BP Sara. Sino yung napipisil niyong kalaban ni BP Sara? Ngayon, kung si BP Sara ay tumakbong presidente sa 2028, sino ang itatapat kay BP Sara? Sige, kung matatalo si BP Sara, hindi na ako magbablog kahit kailan. Oh, 'di ba? Parang ganoon. Kung matatalo siya. Oh. Maghain kayo kung sino yung magiging kalaban niya. Kaya kinatatakutan si VP Sara kasi kung hindi sila natatakot kay VP Sara at yung sinasabi ni Gadon na mahina yan si Sara Duterte, walang boboto dyan. Bakit natatakot tayo na patungtungin si VP Sara sa 2028? Diba? Bakit hindi nyo siya hayaang tumakbo bilang presidente sa 2028 para malaman natin kung talagang kokonte ang susuporta kay VP Sara? Diba? Kasi parang ang nakikita kasi, minamadali nyo siya, kasi alam nyo yung mangyayari, walang itatapat. Kumbaga wala tayong panlaban dyan. Sino itatapat natin? Sure win yan. Diba sure win yan eh? Sino? Siguro si Tulfo. Maaari kahit papaano kung sakaling tatakbo. Kaso nga lang syempre kay Senator Robin pa lang tinalo niya si Tulfo. Diba? Sa pagiging senador. O paano pa kaya kay VP Sara? 'Di ba? 'Yun yung kinatatakutan kasi kapag si VP Sara naging presidente, obligado talaga maraming mababalikan talaga. Kaya 'yun yung kinatatakutan talaga eh. Natatakot sila sa rest back. 'Yun eh. To win Senate votes. Yan. At yan po ay pamumunuan naman ni Escudero. Yan po eh. Oplan Horus. Hindi ako kampante, 'di ba? Kaya yung sa impeachment ni BP Sara, parang hay nako. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ma-impeach si BP Sara, sigurado yan, yung PDP laban. No, yung PDP, gagawa ng paraan yan. Kahit si BP Sara, pati siya mga Duterte, gagawa ng paraan yan. Tandaan nyo, matatanggal nyo si BP Sara sa gobyerno, pero may natitira pang 2 Duterte na nakatayo. Nandiyan pa si Basti Duterte, nandiyan pa si Pulong Duterte. Di ba? Hindi naman sinama si Villar sa Oplan Horus. Tingin ko. Tingin ko ano yan yung immediate na reaction nila na
12 na po ang ini-endorso ni Tatay Digong. 12 na, Dinagdagan niya po yung endorsement, no, na Duterte. Ngayon po, dinagdag niya po sa endorsement si Unasan at saka si Kerubin. Yan. Ay, Yan ako talaga gusto ko si Ariel Quirobin. No, ang gusto ko siya. No? Tsaka si Gringo Honasan, pareho 'yan. Gringo Honasan. Kaso naguguluhan ako doon sa pang-12 eh. Kasi sa Duterte talaga, straight talaga ako. Straight talaga. 10 PDP laban, kumbaga gusto ko mangyari ganon. Pero doon sa dalawa, doon sa pang-12, yung 11, 12, nag-iisip ako syempre, ini-endorso ni BP Sara si Senator Amy, si Camille Villar, tapos kay Tatay Digong si Gringo Honasan, tsaka si Kerubin. Siguro magmi-mini-mini-mino mo ko, kaya magbubunutan ako sa sarili ko. Kung sino mabunot mga katunay ganun na lang kaya gawin nyo. Gumawa kayo ng 4 na papel, tapos lukutin nyo. Tapos i-shake-shake nyo sa kamay nyo. Tapos kung sino mabunot nyo, yun ang gawin yung panlabing isa tsaka panlabing 2. Para hindi kayo maguluhan. po ang update ni ng kanyang anak na si Congressman Paulo Duterte mula po sa Dahig, Netherlands. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na nagbigay ng reaksyon at komento dito sa boses na nadinig natin ngayon kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.